Ang mundo na kitang mais. May nilong pa. Papa, may nilong. Ayun mo. Yan! Kagatod mo sa naang. Ayun mo. Kung mo siringan, maruot yan. Aray ko! May nito. Ayun mo nga. Bakit din ko yan? Ano mag-report? Mangko. Bakit ayaw ko anak? Ay, wag. Okay. Okay. Aw. Hindi, ay pagawag. Tipo, kaya ako. Rocket Club. Ding, 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 ding. Oh. Uy, noon din naman. Ha? Ako noon din. Yan ang kapasal. Naman yung case ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo. Babae mo na yan. Wala ba akong green? Oh, kurag lang. Today. Today ba? Today. Okay, extra Robert. Maraming salamat Robert Mano mula dyan sa Senado. Ito naman paano ka lang magpapanagot sa mga contractors na pinapabayaan ang kanilang infrastructure projects sa pamahalaan inihain na sa Kamara. Yan naman ang report mula kay Pamela Vasquez. Pam? Dahil dito mapanagot sa batas sa mga kabayang contractors at subcontractors within government employees. Sa ilalim ng panukala, ituloy na sila ng gross negligence na nagresulta sa pagkasira ng proyekto na maaaring magsuwanta sa kalusugan ng publiko. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos na nagtutulong ito, ang mga pangatayan sa infrastructure projects ng pamahalaan dahil nagtutulong na itong proteksyon sa pagkakaroon ng publiko. Kapag nais sa batas ay maharap sa ating hanggang 2 taong pagkakatulong ang mga lalabas. Mapatawag din sila ng bultang hindi bababa
officials ang natakbuhan dahil sa Standard Government Infrastructure Project. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Isa pang report, ilang mga kaanak ng nasawi sa drug war umaasang makakapunta sa DA para sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa February 23, sa Monday. Ang report na yan ay magmula kay Nico Magsik. Nico, go. Dahil nga ito ilang mga kaanak ng biktima ng war on drugs o Tokhang Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng pagkakataon na makapunta sa The Hague, the Netherlands para sa nakatakdang pagbilis ng confirmation of charges sa February 23. Ayon sa ilang mga kaanak, matagal nang naantala ang naturang proseso para matuloy sa wakas ang pagdiliki sa dating Pangulo na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang drug war na kumastang ng libo-libong Pilipino. Narito ang payag ng isa sa mga ina ng mga drug war. Mas matuloy na rin sa loob ng kagaya sa akin, 9 years na. Yung iba, 10 years na. Pero, yung nakaraang confirmation kasi na, postpone. Pero sa wakas ngayon, tuloy na. Kaya, sobra po kaming natuwa at willing kaming participate kung sakali na bigyan ng pagkakataon, mas gusto pa rin namin talaga na makakapit para mas masaksihan namin kung ano ang tunay na mangyayari doon sa mismo bihig. Yan ang payag ni Lori Pasco, ang ina ng mga biktima ng drug war para sa kanilang grupo na Rise Up. Handa na silang harapin si Duterte dahil kahit matagal ng panahon na lumipas, sariwa pa rin sa kanilang mga alaala at sakit at trauma na mawala ng mahal sa buhay. Mahirap man nilang balikan ang mga kwento kung paano napatay ang kanilang mga alaala. Kaya sa International Criminal Court o ICC para makakit sa wakas ang inaasam na justisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. O ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMF. Maraming salamat, Nico Magsik, at sa lahat ng ating mga kapatid. Okay, babalik po tayo sa programang Kabayan. Ito pa rin si Danny Pepe. Ang oras 10:17 in the morning. Meron tayo sa Lucas. Dahil makakasama natin dito. Dahil ngayon ay Ash Wednesday ho. At the same time, malaki rin ho ang paghahanda ng 3 March. At Mga pangkagabang o bang Ed's anniversary. Ako po yung Ed's anniversary. Anyway, nasa studio si Father Carmelo Tito Paluwag, Executive Director ng Caritas Philippines. Good morning, Father. Good morning, Danny. Salamat sa pag-imbita. Thank you. Halaga na siguro. Alam mo, Danny, siguro sa mga misa natin throughout the year, isa sa pinakamalaking Ash Wednesday. Ash Wednesday, of course, yung mga gabi. Aside from mga Sunday, Mass at mga fiesta. Pag malalaki yan, yung mga gabi, Ash Wednesday, Immaculate Conception. Yung mga big masses talaga na napupunta ng mga simbahan natin. So, simula ng Kwaresma, ng Yes. Kaya, Pag-ayuno. pag-ayuno, siyempre, fasting, prayer, at saka works of mercy, ba yung tatlong sabi na natin, disciplines of prayer. At siyempre, magandang paalala yung Ash Wednesday na, ano yan, una sa lahat, yung ashes kasi, simbolo yan ng pagbabalik loob, repentance. Oo, araw yan, pinupulot sa ibabaw, ang tubig ng tao. As a sign of repentance. Kailangan, kung kasagsagan ng pandemya, kung bawal na, so yun, which is the original. So, tapos may sinasabi ng pare,
repent and believe in the gospel. No, balik loob at maniwala sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Kanina nakikinig ako kila Peter, sinasabi nila parang wala yata parang conversion sa Tagalog. Pero ang ibig sabihin pa ko, ang Ashbeles dito ako, balik loob. Basta pala rin. Na right. Stuck nga din. Balik loob. Oo. Diba? Eh, parang pinapahiwatig noon dahil na Oo. ang buting kaloob ng tao. Okay. At saka kaya nga, di ba, ang ganda ng doon na magbalik loob. Oo. Magbalik loob sa Diyos, di ba? Kasi nga, ang kalooban natin, Mhm. basically, we are good persons. Di ba? Ayaw mo, Mama. Ito yung panahon. Loob. Alam mo siya, talagang, ano siya, may grasya. Kasi lahat ay nadasal. Yes. Lahat ay nilay. Oo. Lahat naghahanap ng Lalo sa panahon ngayon ng political uncertainties, this is the best time na This is the best sa time. pinilay o yung reflection. At saka pananalangin, at saka sana ang version. Okay, Pero pero mabalik loob. pero paano isa rin yung sa mga karawagan ng CBCP, aside yung sa fasting, yung mga iwas sa mga pagkain na bawal, mga gano'n, parang somehow, di ba, parang sacrifice, eh isa rin daw yung yung sinasabi nila yung ibig sabihin, wanted digital fasting, yung digital media fasting, na pwede po bawasan ko kahit isang araw lang, huwag kang gumamit ng smartphone or whatever, parang some sort of sacrifice. Sacrifice. Kasi, So kayo, I guess, ano magandang punto mo doon dahil ang operative word is sacrifice. Diba? O yung Grabe operative tayo word. sa gadget ngayon, nasa Oo, at saka alam mo, pati kabataan, apektado. Uy, tayo, di ba? Example na lang, minsan, I'm sure, kung minsan nabubuti mo sa sarili mo. Before you know it, mga 20 minutos, 30 minutos ka na nagsusurvive. Lalo na yung galing araw, yung patulog ka na, minsan meron ka pang gusto ka. Gusto mo ako mag-delete? Ay, Diba? Kaya, for me, there's a sign of quotation marks addiction. So yan, talagang suportado ko ng simbahan niya. Kanina, homily Kung sa kanina katedral, yan yung panawagan ng CBCP. Kasi, tandaan natin kasi yung digital quotation marks addiction. Marami siyang bunga. Number one, we're more open or victim ng fake news. Kasi alam naman natin, nagkaalat ang fake news online. Number two, it prevents interpersonal connections. Oo, ano? Dahil lahat nasa gadget. Yung mga drawing ng mga picture na pamilya mag-detail pero nasa gadget. So may mga ganun ba? Kailangan yung spiritual bonding, Yung yung physical, di ba? Siyempre iba pa rin yung face-to-face personal relationship. Interpersonal. So yung magandang magandang panahon, di ba, na mag-sakripisyo, di ba? Ibig sabihin, doon sa panahon ng, let's say, Quaresma, meron kang, let's say, sacrifice mo isa, 2 araw na pag-uusapan ng pamilya. Wala mo na nagamit ng gadget. Okay, di ba? Once a week. Depende sa usapan nyo para at least, ibig sabihin, para maintindihan naman nila yung significance nitong panahon na to. Oo, di ba? May sakripisyo dapat di ba? May sakripisyo, di ba? Kasi tanda natin, sakripisyo, huwag lang natin ikulong sa sakripisyo yung pagdurusa o ano, di ba? Pero sakripisyo isang malayang pag-aalay, di ba? Na buo yung pag-aalay natin, di ba? Para nga mahigit na magkaroon ng biyaya, di ba? So, yung sakripisyo, di ba? Kasi I will also take advantage and ka na rin dahil next week, di ba, February 25, Yes, 1 week from now. Kaya masyadong makawala rin kayo, alam ko, bilang kinatawag itong Caritas Philippines, at saka, syempre, kayo yung parang mananunguna sa mga galit na simbahan, para dito sa mga maghahanda. So, siguro maganda yung bigyan ng konteksto. Kasi Caritas Philippines, isang pangalan niya is Episcopal Commission in Social Action and Justice and Peace. Okay. Yung aming commission kami ng CBCP. Ngayon, nakakasya kami mag-coordinate ng iba't ibang mga activities ng simbahan, lalo na dito sa pangatlong bahagi ng Pilgrim Peso March. Kasi nagkaroon tayo ba sa September 21? Ito yung third part. Kasi tingin nyo ba, dahil mas malaki yung panggulita ngayon, 40 years na since the EDSA Revolution, ano ba ang mga
in-expect natin mga preparasyon? Marami mo bang Marami. progressive activity joining? Marami activities lagi and naandun lahat. Andun yung simbahan, andun ang masasabi ng progressive block, andun yung makabayan block, di ba? Mga estudyante. Mga estudyante, for example, siguro mag-fees lang, may mga ibang activities, especially konektado sa Sa simbahan. people power movement. Una sa lahat, ang simula is November 21, meron na. Ay, February 21. Ikot mo. Nagpa mo. Yung concert. Concert. Bisa yung kapal. From simula ng February 22, Kuy ka. hindi na nagsimula May ang pulping na February ikot mo. ay meron ng mga activities sa EDSA Shrine. Okay. O meron yung ang tawag dito, ang Security for Good Governance. Okay. Meron silang malaking mural. To commemorate. Tapos, may misa si Cardinal David ng alas 12 at may 22 to 22 dito. Tapos sa 23 naman, meron din kaming press conference, signing ng MOA ng Caritas Philippines, DPWH at PCCI